Hayagang kinutya ni Chayan ang alok, ang kanyang tawa ay puno ng pang-uuyam. Para sa kanya, napakalaking kahangalan ng ganoong pahayag. Isang bunga ng melakote na kayang magpahaba ng buhay ay tiyak na nagkakahalaga ng napakalaki. Ngunit kalmado lamang na kinumpirma ni Legion na tunay ngang mahalaga ang naturang bagay. Gayunman, ang hiningi lamang niya mula sa sinumpang matanda kapalit nito ay ang pagpapalaya kay Pinunong Jiang at ang pagbabalik ng dangal ng kanyang pangalan. Para kay Chayan, ang ganoong kasunduan ay katawa-tawa at walang katuturan. Mapait niyang inisip na kung tatanggapin niya ito, iyon na ang magiging wakas ng kanyang landas. Ang kanyang pamilya ay tiyak na matatatakan bilang mga kaaway ng mundo ng martial arts, at ang kanilang mga kaalyado ay hindi mag-aatubiling talikuran sila. Sa huli, ang magiging kapalit ay pawang pagkalugi sa kanyang panig, nang walang anumang mawawala sa kanyang kalaban. Subalit nanatiling mahinahon si Legion at iginiit na ang hinihingi niyang kapalit ay napakaliit kung ikukumpara sa halaga ng isang buhay. Tahimik namang pinagmasdan siya ni Chayan, kumbinsidong si Legion mismo ang higit na nangangailangan ng melakote at ng lahat ng nakatagong implikasyon sa likod ng tila simpleng bagay na iyon. Ngunit ngumiti lamang si Legion, worry bang batid na niya ang pagtanggi ng sinumpang nakatatanda. Para sa kanya, sapat na ang mismong pagtatangka sa pakikipagkasundo. Tumindig siya, at bago tuluyang umalis ay nagbitiw ng mapanuyang salita na si Chayan ay wala talagang mata para sa mga bagay na may tunay na halaga. Sa huli, may kumpiyansa niyang idineklara na muli silang magkikita pagkalipas ng 2 araw. Mabilis ang paglipas ng oras at sumapit ang isang bagong umaga. Sa mga oras na iyon, hindi maalis ni Suren ang kanyang tingin sa 2 tibak na nakasandal sa dingding. Napansin ito ni Sela at may halong biro niyang sinabi na nananatili pa ring abala ang isip ng lalaki sa mga sandatang iyon. Bagamat kanilang ang pag-aari ang mga tibak, kapwa nila alam na hindi ganoon kadaling bitbitin ang mga iyon at basta na lamang sumabak sa mundo ng martial arts. Umupo si Sela at maingat na nagtanong kung nababalisa ba si Suren sa pagbabalik ng kanilang mga sandata ni Legion. Ngunit kalmado siyang sumagot na wala siyang iniindang ganoon. Ang kanyang interes ay nakatuon lamang sa dahilan ni Legion kung bakit ibinalik ang mga ito. Itinulak siya ni Sela na huwag ng pag-isipan pa ng husto. Ipinaalala niyang orihinal naman talagang kanila ang mga tibak, kaya't marahil ay ibinalik lamang iyon sa kanila ni Legion bilang nararapat na may-ari. Tinanggap ni Suren ang lohikang iyon at ibinaling ang usapan sa insidente ng pamilyang Northern Heaven Supreme. Binanggit niya ang 3 araw na palugit na naibigay na dati ni Sela, at tinanong kung ano ang balak niya kapag lumipas iyon. Magaan lang na sinabi ni Sela na iyon ay isang biro lamang, at buong kumpiyansa niyang idinagdag na tiyak na maaayos na ni Legion ang suliranin bago pa man umabot sa deadline. Tahimik lamang na inalala ni Suren na ganoon talaga ang tipikal na ugali ni Sela. Nang mapansin ang kanyang katahimikan, pabirong tinanong siya ng babae kung natatakot ba siyang lipulin niya ang buong pamilya. Umiti si Suren at nilinaw na ang tunay niyang iniintindi ay ang pagpapatunay ng kawalang kasalanan ni Pinunong Jiang. Alam niyang labis nang nakagawa ng mga kasamaan ang Northern Heaven Supreme, at same time niyang hiniling na wala ng ibang inosenteng madadamay. Banayad na sumang-ayon si Sela at binanggit na tiyak na ganoon din ang nararamdaman ni Legion. Ngunit sa loob-loob ni Suren, naniniwala siyang masyadong marahas at hindi kinakailangan ang landas na pinili ni Legion. Dahil dito, nagpasya siyang dumulog sa Orthodox Path Alliance. Isinaalang-alang niyang mas magiging makatarungan ang paglilinis ng pangalan ni Pinunong Jiang kung isang neutral na pangkat ang kikilos, isang organisasyong walang pansariling interes. Umiti si Sela at lihim na inisip na ang tuwirang pamamaraan ni Legion ay kauri rin ng kanya. Gayunman, malakas niyang ipinahayag na ang maingat at diplomatikong paraan ni Suren ay bagay na bagay din sa kanyang katauhan. Samantala, sa kabilang dako, dumating sina Legion at Sherayan sa lupain ng angkang Lihonjen. Tahimik nilang nilaibat ang wasak na paligid na iniwan ng umano'y mga kasalanan ni Pinunong Jiang. Habang maingat na nagsisiyasat, napansin ni Legion na kinuha na ng Northern Heaven Supreme ang mga bangkay ngunit iniwan ang lahat ng ibang bakas ng kaguluhan. Mahinang sinabi ni Sherayan na malinaw namang wala talagang balak ang nasabing pamilya na imbestigahan ang lugar.
Sumang-ayon si Legion, at may halong paghamak na ipinaliwanag na ilang sandali pa ipapasara lamang nila ang lugar at pagkatapos ay susunugan o itatapon ang lahat ng ebidensya. Idinagdag niyang tiniyak na niya na ang mga bantay sa labas ay walang malay lamang at mahaba ang magiging tulog, kaya't may sapat silang oras upang magsiyasat ng walang sagabal. Isiniwalat din niya kay Cherayan na inalok na niya si Chayan ng patas na pagkakataon para sa pagtubos, ayon sa nais ng babae. Ngunit gaya ng inaasahan, mariing tinanggihan iyon ni Chayan. Sa kabila nito, nakaramdam ng tahimik na pasasalamat si Cherayan kay Legion, dahil nakita niyang isinama nito ang kanyang damdamin sa desisyon. Gayunman, batid din niyang ang pagtanggi ni Chayan ay nangangahulugang wala nang matitira kundi kaguluhan at labanan. Matatag na idineklara ni Legion na sa oras na matagpuan nila si Pinunong Jiang, siya mismo ang haharap at magtatapos kay Chayan sa sarili niyang paraan. Bagamat hindi niya tiyak kung paano ito tatanggapin ng kanyang ina, buo ang kanyang paniniwala na hindi dapat hayaang mabuhay pa ang isang halimaw na tulad ni Chayan. Ipinagpatuloy ni Legion at Cherayan ang masusing pagbusisi sa buong lupain. Batay sa mga bakas na iniwan, napansin ni Legion na maraming umatake sa lugar, ngunit wala ni isa sa kanila ang bihasa sa sining ng martial arts. Gayunman, sapat na ang kanilang kakulangan sa kasanayan upang makapinsala sa isang payak at mahina ang depensang tahanan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsisiyasat, biglang napatitig si Legion sa kulungan ng mga manok. May kakaibang bagay siyang napansin sa bante ng dayami sa dulo ng kulungan, kung saan wala man lang natagpuang kahit isang itlog. Nakita rin ni Cherayan ang pagtutok ng kanyang tingin at agad na nadama ang kakaiba. Nang alisin ni Legion ang dayami, isang maliit na katawan ang unti-unting lumitaw sa ilalim. Isang batang lalaki ang natagpuan nila, mahina, halos wala ng hininga, ngunit malinaw na itinago roon upang mailigtas mula sa malagim na pamamaslang na sumalanta sa kanyang pamilya. Agad na dinala ni Legion at Cherayan ang bata sa Divine Wind Manor upang maipagamot. Sa ilalim ng mapagmalasakit na pag-aaruga ni Cherayan, unti-unting bumuti ang kalagayan ng bata at tuluyan itong nakaligtas. Gayunman, kahit nang makatulog na ang bata, hindi nawala sa dibdib ni Cherayan ang matinding pag-aalala para sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, nagising ang bata na umiiyak ng buong takot, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang ina. Mabilis siyang niyakap ni Cherayan upang pakalmayan ang bata. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, unti-unti niyang nailahad ang nakaraan. 2 araw bago ang pagdating ni Legion, biglang sinalakay ng mga hindi kilalang tao ang kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, itinago siya ng kanyang ina sa kulungan ng mga manok at tinabyunan ng mga bante ng dayami. Mahigpit siyang pinaalalahanan nito na huwag lalabas kahit anong mangyari, at solemneng ipinangakong babalikan siya sa loob ng 3 araw. Ngunit dumating ang sandaling marinig nila ang isang tinig ng isa sa mga salarin na nagsabing siyasatin ang lahat ng sulok. Sa takot na madiskubre ang bata, matapang na humiwalay ang ina mula sa pinagtataguan at mabilis na tumakbo papuntang kusina upang ilihis ang atensyon ng mga umaatake. Muling may sumigaw ng utos, nag-aatas na walang sinuman ang dapat na makaligtas. Sa kanyang pagtakbo, nasalubong ng ina ang isang nakamaskarang mandirigma. Sa malamig at mabangis na tinig, sinabi nitong sa wakas ay natagpuan na niya ang hinahanap. Doon mismo, sa loob ng kulungan ng mga manok, nasaksihan ng bata ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang ina. Nakahandusay, may sugat sa tiyan, pilit pang lumaban ang babae laban sa papalapit na kamatayan. Nang sandaling lumabas ang umaatake upang siyasatin ang bakuran, pinilit ng ina na tipunin ang huling lakas na natitira. Inabot niya ang isang mangkok ng kumukulong sabaw at inilubog doon ang kanyang nanginginig na mga kamay, handang makipaglaban hanggang sa huli. Subalit agad na nakaramdam ng panganib ang mandirigma at mabilis na sumugod upang tuluyan siyang patumbahin. Ngunit bago pa siya tuluyang makagalaw, bigla siyang nabuhusan ng kumukulong sabaw sa mukha at dibdib. Napasigaw ito sa sakit, ngunit huli na ang lahat. Sa huling pagkakataon, naisakatuparan ng ina ang kanyang layunin, ang iliga ang atensyon ng mga salarin at tiyaking ligtas ang kanyang anak. Pagkaraan, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at nalagutan ng hininga. Habang nakaupo si Cherayan sa tabi ng batang nakatulog muli, marahan niyang pinagmasdan ang mapatla at pagod na mukha nito.
Inisip niya na marahil ay nawalan ng malay ang bata matapos makita ang kamatayan ng kanyang ina, at sa isang banda, ipinagpasalamat niya ito. Ang pagkawala ng malay ay tila nagsilbing kalasag laban sa mas matinding trauma ng nasaksihan. Tahimik niyang hinangaan ang katalinuhan ng ina. Sino nga ba ang mag-aakalang mate at tago ang bata sa isang simpleng bonten ng dayami sa kulungan ng manok? Sa huli, nagawa ng ina ang imposible, na ipaglaban at iligtas ang kanyang anak hanggang sa huling hininga. Samantala, sa ibang silid ng manor, nakikinig si Mung habang ikinukwento ni Legion ang mapait na nangyari. Habang nakahiga at nagpapahinga, napuno si Mung ng lungkot sa pagkawala ng pamilya ng bata at sa labis na pighati na tiyak na kakaharapin ito. Nagpasya na si Legion na pansamantalang kupkupan ang bata sa Divine Wind Manor upang tiyaking ligtas ito. Pagkatapos ay ibinaling ni Legion ang usapan kay Mung, tinanong kung kumusta ang kanyang mga sugat at pinaalalahanan siyang sobra ang ipinilit niyang sarili sa kabila ng kanyang pinsala, dahilan upang lalong lumala ang kalagayan niya. Nahihiya si Mung sa kanyang kahinaan, lalo na sa panahong higit siyang kinakailangan. Ngunit magaan lamang itong tinawanan ni Legion at sinabi na ang pinakamahalaga ay ang kanyang paggaling. Kung talagang nahihiya siya, pabiro pang idinagdag ni Legion, dapat niyang gamitin ang kanyang lakas upang mas bumilis ang paggaling, dahil kung wala siya, napipilitan si Legion na akuan ang lahat ng gawain ng mag-isa. Sa kabila ng kanyang panghihina, ipinahayag ni Mang na maaaring ang desperadong hakbang ng ina, kahit wala itong kakayahan sa sining pandigma, ay posibleng maging mahalagang pahiwatig sa paglutas ng misteryo. Mahina niyang idinagdag na sadyang malupit ang mundong Marharlaka para sa mga karaniwang tao. Tahimik na sumang-ayon si Legion, bagamat nag-aatubili siyang iugnay ang kanilang natuklasan sa mga malulungkot na pangyayari. Ipinaliwanag ni Legion na nakapagpadala na siya ng mga investigador sa lahat ng teritoryong may kaugnayan sa pamilyang Northern Heaven Supreme. Hindi nagtagal ay nagbunga ang kanyang hinala. May mga ulat na isang tao na kamakailan lamang nagtamo ng malulubhang paso ang kasalukuyang nagtatago sa isang lugar na hindi inaasahan. Dala ng bagong bakas, tumindig si Legion, determinado na siya mismo ang magtutungo upang tiyakin ang katotohanan. Bago umalis, iniutos niya kay Mang na magpahinga ng maayos. Saglit na nag-alinlangan si Mang, tila naiilang sa sasabihin, ngunit buong time pa rin niyang ipinayo kay Legion na mag-ingat. Hindi mawala kay Mang ang pakiramdam na ang mga pangyayaring nagaganap ay bahagi lamang ng mas malaki at nakatagong larawan. Saglit na huminto si Legion, kinilala ang pag-aalala ni Mang, at inamin na may parehong pangamba rin siya. Anuman ang pananaw, mariing binigkas ni Legion na ang darating na paglalakbay ay tiyak na hindi magiging mapayapa. Nang sumapit ang gabi, dumating siya ng tahimik sa isang liblib na tahanan sa kaibuturan ng kabundukan. Nagtungo siya roon upang hanapin si Mayango, subalit agad siyang hinarang ng maraming bantay. Pinagmasdan ni Legion ang kanilang kahina-hinalang tindig at napaisip kung tunay ngang tinalikuran ni Mayango ang mundo upang mamuhay ng payapa bilang isang iskolar. Sapagkat ang ganitong mahigpit na pagbabantay ay tila salungat sa sinasabing pamumuhay sa kalinisan at kapayapaan. Lumapit siya ng mahinahon, nagpakilala, at malinaw na sinabi ang hanggaring makausap si Mayango ng pribado. Ngunit ang mga bantay, na mas kahawig ng mararahas na tulisan kaysa mga disipulo ng iskolar, ay nagtinginan na parabang sabik sa pagkakataong mapatay ang bisita. Bigla silang sumugod ng sabay-sabay, at isa pa ang malakas na sumigaw na dapat patayin agad si Legion. Hindi natinag si Legion sa biglang pag-atake, dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay at pinakawalan ang kakaibang lilang enerhiya mula sa kanyang palad, handa sa paparating na sagupaan. Unang sumalpok ang kanyang palad sa katawan ng isa sa mga sumalakay. Halos hindi pa nito naiangat ang espada nang tamaan ng matinding atake sa tiyan, dahilan upang malaglag ang sandata. Mabilis na sinunggaban ni Legion ang espadang iyon sa ere, mahigpit na hinawakan ang hawakan, at nagbadiyang harapin ang iba pa. Ang sumunod ay naging isang masaker na walang kapantay. Isang malinis na hagupit lamang ng espada ni Legion ang agad nagpatambo at nagputol ng mga binti ng lahat ng sumugod sa kanya. Napakabilis at napakalakas niya para sa mga hamak na tauhang iyon. Kumalat ang dugo at nilukuban ng matengkad na pula ang lupa. Sa kanyang mukha ay lumitaw ang malamig na kasiyahan, bakas ang kagalakan sa pagbibigay ng kaparusahan sa mga karapat-dapat.
Ilang sandali lamang, tanging mga daing at sigaw ng mga sugatang bantay ang umalangaw sa kabundukan. Matapos hamupa ang laban, malamig na nagsalita si Legion, na para bang nagtataka kung bakit ganoon kabastos ang mga tauhan sa isang panauhing nagpakilala ng maayos at tahasang nagpahayag ng kanyang hangarin. Itinaas niya ang nakuha niyang espada, at sa refleksyon ng talim ay nasilip niya ang isang figure na nakatayo ng payapa sa bubungan. Ang lalaking iyon ay malinaw na napanood ang buong sagupaan ngunit hindi kailanman nakialam. Napansin ito ni Legion at tahasan niyang binanggit na labis na kainahinala ang ganoong kalabis na pagbabantay, at marahil ang lalaking nasa bubungan ay naniniwala rin sa parehong hinala. Tahimik na nagmuni-muni si Legion na napaka-ekstremo ng depensang iyon kung layon lamang ay protektahan ang ilang libro. Tumingon siya ng dahan-dahan sa nakatagong tagamasid at pinalitaw ang nakakatakot at nakamamatay na enerhiya mula sa kanyang kaloob-looban. Sa malamig ngunit nakamamanghang tinig, tinanong niya kung mayroong lihim na nakatago sa loob ng bahay na hindi siya dapat mabatid.